Ayun mga bossing ko, bali yung video na nagba-viral ngayon, sa akin po nang galing yung video na yun, ha? Which is napaamin ko naman siya off-cam na hindi talaga siya mekaniko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang the biggest ever running konsumisyon mga kahombre ko. The biggest car scammer! Ang pinakamalaking kupal sa internet na may pinakabulilyaso pong sirkulasyon mga kahombre ko. Aray po! Ang pinaka trending word this year, garantisabog. Napakatindi nitong hinayupak na ito, mga kahombre ko. Huwag mo ko sigawan, boss! Huwag mo ko sigawan! Ang tanong, Ay, gano'n na kayo katagal, boss, at may mekaniko? at lalong-lalo na mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan kapag nakikipagdiskusyon o argumento kayo kay AC Boy Garage, lahat po ay... So ito na ho, ang ating ikatlong update tungkol sa mainit na isyong kinasasangkutan ni Boy AC Garage mga kahombre ko. At dito mga kahombre ko, makikita nyo ho na talagang gatas na gatas ang hinayupak na ito kay Makagagawa Zapman at sa kanya mga kahombre. Grabe, napakatindi naman talaga nito. Oh, grabe ho, 300,000 na views kada upload mga kahombre ko. Haba, gagatasan natin yan. Gatakas! Nagatas! 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 Nagatas, mga kahombre ko. Ba, palakpakan! Ang putang inang yan! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. At dito, mga kahombre ko, dahil ho siya ay transparent, di ba? For transparency only, mga kahombre ko, no? Kinumpirma ho ni Boy AC Garage na sa kanya daw nanggaling ang nagba-viral na video na pinalabas ni Makagagawa Zapman, mga kahombre ko. Ayun mga bossing ko, bali yung video na nagba-viral ngayon, sa akin po nang galing yung video na yun, ha? Aba, Boy AC Garage! Ako naman ay masaya at natuto ka na. Hindi mo na ako binabanggit. Namimiss ko tuloy yung paglabas sa bibig mo ng pangalan ko. The biggest car scammer! Putik, matibay. Pero ang tanong, hanggang kailan ka kaya makakapagtimpe? Baka mamaya niyan magaling ka na sa umpisa. Tapos sa dulo, babanggitin mo rin ako kasi hindi mo na talaga matake. Real talk yarn! At dito, mga kahombre ko, gumawa ho ulit ito ng isang video kung saan ito ho'y may caption na ito na ang kwento. Pakita nyo ang buong video, hindi naman kasama yung mekaniko nung binili yung sasakyan. Ah, ganon. Di okay. Di wow. In-interview niya ho, mga kahombre ko, itong si Taong Panga, mga kahombre ko, kasi wala ho siyang ginawa, kundi mag-left right, mga kahombre ko, sa kakangiwi niya. Alam mo yung tatay, di ba ako nagmanaw sa inyo? Nagmanaw kayo, sabi nyo, di, ikaw na magmanaw, ikaw na magganti. Di ba marami sila na? Oo, ang dami. But anyway, do you see any credibility in this? Hindi ko alam, mga kahombre ko. Kayo na magdesisyon, ating pakinggan ang left-right panga nitong tao na ito, mga kahombre ko. Your morning. Morning. Your keto mga interview lang kita. Yan. Di ba ikaw si mama doon nag-road test? Oo, okay naman sa kanila eh. Sa adventure? Ako public maliw nila nun eh. Ne? Oo. Pero wala yung mekaniko nila nun, di ba? Nung- Wala. Oo. Ako public maliw nila pag nag-test live. Okay naman sa kanila, may pa nga silang pupuntahan nun. Sabi nila, okay na raw. Kaya wag na, okay na to. Oo. Ne? Oo. Di ba chinig din nila yung makina nun bago Oo. nila bayaran? At mukhang unang salita pa lang, mga kahombre ko, talagang pangkatarantaduhan na ho ito. Pangkalawakang katarantaduhan na ho agad ang unang banat nito. Tinignan din nila yung radiator, di ba? Kahit tanongin mo yung tatay, di ba ako nagmanaw sa inyo? Nagmanaw ko kayo? Sabi nyo, Jay, ikaw na magmanaw, ikaw na magdanti. Yung, di ba marami sila nun? Oo, ang dami. Ang tabi na, ano yata sila nun? Dami rin yung Apat na mga... lalaki tayo kasama nila. Sabi, okay yan, okay yan.
Okay to. Ba't yung makina? Eh di sana wala na tayong diskusyon. Eh di sana malungkot ako ngayon kasi wala akong content. Hindi ba? Ay nako naman, napasobra ata ang bigayan dyan ha mga kahombre ko. Dapat yan, chill-chill ka lang. Ha? Kasi kapag ka ang unang banat mo, kasinungalingan agad. Yung mga susunod na sasabihin mo, for sure, wala na. Wala ka na magiging kredibilidad. Dito pa lang unang sinabi mo, ganyan agad. Ang laking kasinungalingan, mga kahombre ko. Para sa akin, ha? Anyway, let's move forward. Tapos, mga ilang araw ba o kinabukasan? Dalawang araw, no? Bumalik sila. Oo, 2-3 ganyan. Kasi sila bumalik. Tapos, tsaka nag-ano yung mekaniko na may tama daw, di ba? Kasi matama raw. Yung isa wala, si tatay, hindi naman kasama sa tatay nun. Yung mekaniko, nagsabing mekaniko daw, no? Hindi naman kasama talaga yun, eh. Nung binili nila, di ba? Tapos, pagdating dito, Wala galit yun. pa, di ba? Nagsisigaw-sigaw pa. Oo. Hindi naman siya kasama nung binili dito yung sasakyan. Ikaw ba naman babalik ka dito tapos sabi yung magagano kang asal. Tapos yung ngayon, ganyan. Oo. Babalik. Ikaw ba naman, di ba? Tsaka di naman natin nakita yung pagmumukha niya nung binili yung sasakyan, di ba? Nakikisali. Ay, grabe naman to, mga kahombre ko. So, ewan ko, no? Wala rin naman nung credibility na itong taong nagsasalita na to, no? Si Boy Ngiwe, mga kahombre ko. Naandoon din sa video kasi as far as I know, mga kahombre ko, wala din yung mekaniko na yon before, di ba? Nung binili tong sasakyan na to. Yung mekaniko matanda, tama? Pero ito si Boy Ngiwe, mukhang wala rin siya nung binili, mga kahombre ko, itong sasakyan na tong adventure na to. So parehas lang ho silang wala. So hindi ko alam kung ano ang pinaglalaban nitong tao na ito at wala din naman ho sinabi, mga kahombre ko, yung mekanikong matanda na nandun siya. Wala naman siya sinabing ganon, mga kahombre ko, di ba? Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Hindi nga nakasama. Oo po, oo. Ay kung kasama ko, hindi ko pinabayaran. Oo nga, boss. Fatality. Tsaka di naman natin nakita yung pagmumukha niya nung binili yung sasakyan, di ba? Nakikisali. At hindi naman sa nakikisali, Boy AC Garage o AC Boy Garage. Hindi siya sa nakikisali. Malamang yung mga matatandang bumili ng bulok at karag-karag mo na second hand or fifth hand, sixth hand, seventh hand mong sasakyan na ang edad ay 2000 pa, no? Boss, eto kasi syempre 2000 model pa. Normal yun, boss, na maglalagay talaga kayo ng tubig. Kahit lang, check mo yun. Oo, kahit lang is, tao nga, check mo kung okay pa yung BP natin, boss eh. Di ba? Kung humihinga pa ba tayo eh. Tanga! Ewan ko, ang weird, man. Oh my God, galing na mismo sa'yo. Ang modelo na binebenta mo ay year 2000. So, dun pa lang dapat alam mo na, di ba? 26 years ago na yung kotse. Dapat talagang tinriple. 5th, 6th, 7 times mo yan na chinik. Kasi for sure, maraming problema yan. Di ba? 26 years old na sasakyan. Pero anyway, mga kahombre ko, balik tayo sa argumento. Tsaka di naman natin nakita yung pagmumukha niya nung binili yung sasakyan, di ba? Nakikisali. Hindi siya nakikisali. Kundi bayad yung matandang mekaniko na yon, no? Ng pamilyang bumili ng adventure upang magbigay ng sarili niyang opinyon kung ano nga ba talaga ang lagay ng adventure. Kasi, papaano makikipag-argumento sa inyo yung mga matatandang tao na bumili, buyer lang naman sila, wala silang idea sa pagmemekaniko. Malamang, sa second time na pumunta sila dyan sa iyong negosyo, sa iyong shop, syempre, nagdala na sila ng seguridad. Kasi grabe, loko-loko na sila eh. And definitely, mga kahombre ko, hindi lang ho yan. Isa pa hong malaking problema pag inayos mo ang radiator ng isang 26-year-old na kotse, for sure, after mong mapalitan yung radiator, marami pa hong susunod dyan. And to tell you the truth, mga kahombre ko, may mali rin ang mga buyer. Kasi sana, bago kayo bumili o bago kayo nangahas na pumunta dyan sa tao na yan, talagang ni-research nyo muna sana ang reputasyon ng AC Boy Garage sa internet. Internet lies sometimes, pero sometimes it tells you the truth. And harapan na ho yan. It's all over the internet. Hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa buong netizens. Sa lahat ng netizens. Napakarami na ho nagreklamo ng garage na yan. Nangyari pa nga nun, mga kahombre ko, nagkaroon pa yan ng shooting. Pinagbabaril ito si AC Boy Garage sa garahe niya. Isang oras, wala pang isang oras, no? 40 minutes pa lang. Ayan. Hold up si pare.
Kwintas tinangay, tapos yung pera, isang bag na hold up. Kinuha. Tapos nagpaputok ng baril to. Ayan o. Shotgun ginamit. Ayan o. Armalite pala, tsaka shotgun. Ayan o. Isa naka 45. Naka 45. Oh. 'Di ba? Well, masama 'yon, hindi tama 'yon kasi lahat naman ay madadala sa tamang usapan, mga kahombre ko. Pero yes, nangyari 'yon. O malamang hindi tayo sure kung bakit ganon. Pero malamang, mga kahombre ko, may motibo 'yun. 'Di ba? Oh, lahat naman ay nangyayari dahil may motibo. Kaya mag-iingat kayo, 'di ba? Ngayon, makikita natin na nung pumunta ulit sila the second time para ibalik na itong sasakyan dahil puno ng problema, dun pa lang sila nagdala ng kanilang sariling mekaniko. Samantalang nung una, mga kahombre ko, wala ata silang dalang mekaniko. Di ba? Kumbaga, nagtiwala lang sila dito kay Boy Ngiwe, which ito si Boy Ngiwe, ang mekaniko nito si AC Boy Garage. Oh, lagi niya rin kasing iniyayabang yan, mga kahombre ko. Etong chip mechanic natin, utang na nagpakita rin. Malamang, mga kahombre ko, kung meron man siyang in-house na mekaniko, abay, malamang bias yan. Kahit may problema, sasabihin niyan, walang problema. Kasi syempre kay AC siya eh. Tama? Iba pa rin kung bibili ka ng ganyang klase na sasakyan kung may dala kang sarili mong mekaniko. Ganun yun, mga kahombre ko. Tapos ang napakalaki na natawad nun dito sa garahe. Di ba, Nyor? Oo. Napakaganda nila nakuha yun. Tower light na yun eh. Itong argumento na to, mga kahombre ko, it doesn't make sense. Kasi kung bibigyan mo nga na napakalaking tawad ang bumili sa'yo, pero yung binili naman sa'yo ay punong-puno ng problema, to the point na ang ending, kunwari, 50,000 niya nabili, di ba? O, 20,000 mo na lang binigay, tapos ending, nasa 200,000 pa rin naman ang gagastusin niya para sa sasakyan na yon, eh malaking kagunggungan yon. Gunggong. Lalo-lalo na, mga kahombre ko, at hindi ho totoo ang pinagsasasabi ng tao na ito. Maloloko ka talaga. Maloloko ka talaga. Kasi sino ba naman ang pinanganak na mekaniko? And tandaan nyo, mga kahombre ko, kahit papano, magkakaroon ka agad ng trust. Lalo na't wala kang idea, di ba, kung sino to. Pero makikita mo, ang dami niyang followers, ang dami niyang likers, ang dami niyang viewers, di ba? Kasi yung mga naging issue niya in the past, eh naiwan na yon sa past. Di ba? Ngayon, mga kahombre ko, bago na. So, kumbaga, before this happened, mabango-bango na ulit ang reputasyon niya. At meron siyang 1.7 million followers, tas maraming nanonood sa kanya, maraming maaayos na comments sa kanya, kasi mga kahombre ko, nakalimutan na yung past niya. Diba? Kaya mahalaga rin, no, sa mga magulang na bibili ng mga sasakyan, kung kani-kanino man, magpatulong kayo sa inyong mga anak upang i-research kung tama ba at okay ba talaga, no? Na lumapit kayo dito sa garage na to, sa garage na yan, upang bumili ng sasakyan kung mapagkakatiwalaan, lalo na yung after service. Mahalaga ho yun. Kasi lalo na't bumibili kayo ng napakalumang sasakyan na, napakahalaga ho ng after service. Hindi lang yan, mga kahombre ko. Paulit-ulit ang magiging problema niyan. So sa halagang ganyan, maliit na halaga, paulit-ulit ang gastos niyo dyan. Kaya mahalaga rin na maayos na tao ang kausap niyong binilhan ng gantong klase ng sasakyan. Kapag hindi, yari, mahirap. Alam mo naman palang okay, dami pa sinasabi. Ngunit, mga kahombre ko, sa kasamaang palad, no? Lahat ng argumento nito si AC Boy Garage dito sa video na ito, dito sa sinabi niya na to, Tapos ang napakalaki na natawad nun dito sa garahe. Di ba, Nyor? merong lumabas na haka-haka sa internet. Hindi natin alam kung totoo man to or hindi, pero basahin pa rin natin. Kupal yan, boss! Sa amin galing yung unit na adventure na yan. Napasukan kami ng bomba. Nabili namin sa seller ng 150k. Di na namin pinagawa, tapos inawitan niya ni Agil ng 90,000 pesos. Kuhain, tapos kaya daw ng mekaniko niya. Puta, binenta pala ng di pinagawa yung cylinder head. Magkapera lang, ulul yung hayop na yung Agil del mundo na yan. Mapagsamantala. Okay. So, hindi tayo sure 100% kung totoo yan, mga kahombre ko. Pero binasa lang natin, di ba? I don't know. Pero mahalaga,
na ilathala namin sa inyo. Grabe na pambabash nyo sa akin, napakasama nyo. Dagdag pa niya mga kahombre ko, Gusto ko lang din ipaliwanag sa inyo lahat about doon sa nangyari sa adventure mga boss. So, ayun, si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko, umamin naman siya sa atin. paanong hindi naging mekaniko itong matandang ito? Grabe naman kasinungalingan ng tao na ito, mga kahombre ko. Sa tingin ko naman, yung ganung klase ng edad, no? Hindi naman lahat. Siguro nasa mga 90%. Nagsasabi na yan ng totoo. Diyos ko naman, ano ba naman mawawala, mga kahombre ko, di ba? Kaya sabihin niya na mekaniko ako o hindi ako mekaniko. I mean, kaya bang yabang ba yon? Hindi ba? Talagang halata namang mekaniko siya. The way he explained himself, mga kahombre ko, talagang mekaniko siya. Di ba? Talagang sinasabi niya na siya'y mekaniko. Hindi ko alam kung bakit niya ito pagsisinungalingan. Yung kanyang matagal na, since 1990 niya na trabaho. Imposible, mga kahombre ko. Napaka-stupido nito. Wag na wag tayong mag-aalam-alaman kapag hindi natin alam. So makikita mo naman sa galaw ni tatay dun sa video at galaw dito, personal na nakausap ko, which is napaamin ko naman siya off-cam na hindi talaga siya mekaniko. And sa totoo lang, off-cam daw sinabi at inamin ng matandang di siya mekaniko. Ang hirap na maniwala dito kay AC Boy Garage kasi napakasinungaling din ho talaga nito. Actually, meron akong taong naaalala dito. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, o Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21, nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Talaga hong deceiver ang tao na ito, mga kahombre ko. Isa rin to actually. Kasi dami niya rin kasinungalingan at katarantaduhan, mga kahombre ko. So, ewan ko, di ba? Pero matigas sa mukha nito, mga kahombre ko, ha? Kasi talagang hindi siya bumibitaw. And he really thinks na more bash, more cash. Mag-bash lang kayo mga bossing ko, more bash, more cash. Putik, matibay. Pero hindi niya maintindihan na itong larong ito ay matagal na. Unfortunately, hindi na ho ume-epekto itong klase ng laro ngayon 2025, 2026. Hindi na. Tumigil na, mga kahombre ko. Alam ko yan kasi dyan ako sumikat sa larangan na yan. At dyan ako nagkapera sa larangan na yan. Unfortunately, hindi na huubra yan. Kasi matatalino na ang mga netizens ngayon. Totoo yan, mga kahombre ko. Real talk yarn. Yung mga makalumang utak, nawala na yon. Pinalitan na yon ng mga makabagong utak. Mga bata-bata pa. So, they actually think properly better than sa mga dating klase ng utak. Totoo yan, mga kahombre ko. Nag-iba na ho talaga ang henerasyon ngayon. Kaya itong mga ganitong klase ay literal ho na nakakancel. Nakakalungkot man sabihin, AC Boy Garage. Aray mo! Akala mo masaya yung ginagawa mo. Unfortunately, hindi mo lang napapansin pa sa ngayon, pero matinding downfall ang kinakaharap mo sa ganitong sitwasyon. Pero goods naman na yon, yung unit na yon, goods naman talaga yon, wala naman talagang problem. So, marami lang minasama
yung pagtatalo namin ni tatay, which is nagsasagutan lang naman kami. Hindi naman namin minamasama, no, yung pagtatalo nyo. Ang nakakainis lang doon, ha, sa totoo lang, uulitin ko lang, ang sinabi mo sa caption mo, lahat naman nadadaan sa ayos na usap. Ngunit hindi mo pinaisa yung matanda. At lalong-lalo na, binabastos mo yung matandang mekaniko. Boss, ganito ang explanation niya na. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. Huwag mo ko sigawan, boss. Huwag mo ko sigawan. Teka muna kasi hindi mo ko maintindihan eh. Boss, ikaw na, Kaya boss. nakamotor ako, boss, Iniintindi mo lang, ipabrika ako. iniintindi mo lang kasi sarili mo, boss eh. Hindi sarili. Boss, sarili mo na iniintindi mo. Boss, okay naman yung unit. So ngayon, oh, di ba? Alam mo naman palang okay, dami pa sinasabi. Boss, hindi ako para magbenta ng putang ina. Alam kong binibenta ko sa sasakyan na may diferensya, hindi pa ako si Raulo. Mahirap talaga tayo mga boss eh. Huwag tayong mag-alam-alaman at mag-ano ha. Naintindihan mo? So, papaano maniniwala ang tao sa paliwanag mo kung mismong ikaw ay tinatarantado mo yung sarili mo? Aray mo! Aray mo! Aray mo! Kupal! Malaki kang kupal! Alam nyo mga kahombre ko, yung mga ganito kong klase ng tao, no? Napakahirap po nitong paniwalaan. Kasi minsan left, minsan right, minsan nasa gitna. Ito mga ganito klase ng tao mga kahombre ko, same na same sila ni Norman Mangusin. Alam niyo yun, crazy ho to mga kahombre ko. Alam mo, gusto nilang magisikat na katulad ko. Idol ko pala to! Dahil dito, napakomento sa videong ito ang di umano'y anak ng matandang mekaniko na nasa viral video ni Boy AC Garage. Tanga ka pala! Ito nga at ginawa namin ngayon yung binili sa'yo na unit. Kawawa sa'yo mga bibili sa'yo. Huwag kang magbenta ng sasakyan kung may aberya. May mekaniko ka, sa'yo talaga kakampihan. Binabayaran mo yan eh. Halika sa shop namin, tuturuan kitang magmekaniko, tanga. Para may alam ka kahit papano. Salita ka na salita, naka-video ka pa. Nalalaman tuloy katangahan mo. Paliwanag ko sa'yo kung ano yung thermostat, gag. Baka nga hindi mo alam itsura nun. Baka miski change oil, hindi mo alam bugok. Tatay ko pa pinapaya mo. Kahit sinong anak magagalit din. Minura niya ulit mga kahombre ko. Sa mga hindi pa nakakilala dyan, huwag kayong bumili dyan. Sira lahat ng unit dyan. Hindi mekaniko tatay ko ha. Baka ikaw hindi mekaniko. Nakausap off ka ma. Halika makipag-usap ka na maayos sa tatay ko. Alam mo sa sarili mo yan. Yun mga kahombre ko. So, merong naging paliwanag ang anak niya mga kahombre ko ha. So, hindi ko lang alam mga kahombre ko kung hanggang saan ito aabot. Ngunit, gumawa rin ng updated video itong Jeric mga kahombre ko. Kasama ang matandang mekaniko na tatay niya raw. Okay, at ang buyer ng adventure na may caption na, gagawin na namin ng tatay ko tong adventure, hindi daw kasi mekaniko tatay ko, sabi nung AC, tapos nakausap daw niya off-cam. Umamin daw, sinungaling. Nag-unboxing na ang sinasabing hindi daw mekaniko. Nagsalita na din si Tatay Edgar tungkol sa vlog ni AC Garage. Naanyay umamin si Tatay Edgar sa kanya na hindi daw mekaniko. So ito mga kahombre ko, makikita natin. So, na mekaniko pala talaga itong matandang si Mang Edgar, mga kahombre ko. Ayan, mekaniko siya, oh. Kitang-kita naman na meron silang talyer ng kanyang anak, mga kahombre ko. Makikita natin, mga kahombre ko, malamang, we believe in this, na nagsisinungaling siya. Tandaan nyo, mga kahombre ko, na malamang, tama rin yung salita ni Tatay Edgar na malamang, ililigtas niyan yung sarili niya. Totoo ba yan, Tay? Sinabi niyo sa kanya na umamin daw kayo, hindi daw kayo mekaniko. Talagang lahat ng kasinungalingan eh, nasabi. Kumita lang sa reels. Maligtas lang sa kanya mga kalukuhan. Kasi kahit papano, may followers siya, maganda ang reputasyon niya sa internet. So malamang mga kahombre ko, sasabihin niya lahat, gagawin niya lahat, mailigtas lang niya ang kanyang sarili. Normal lang ho yun mga kahombre ko. And unfortunately, hindi ho nag-work sa part na to. Kasi sobrang lakas ng netizen ngayon, kahit may follower ka, basta ikaw ang mali, wasak ka. Hindi na talaga tulad dati na, porke may followers ka, wasak ka. Baliktad na ngayon. Ngayon, mga kahombre ko, kahit may followers ka at yung kalaban mo ay wala, putya, delikado ka kung ikaw ang mali. Totoo yan, ha? Anyway, Mag-isa lang ako, ang dami nyo. Mayabang ka pa rin kasi hanggang ngayon. baklas na po! Waiting na lang po pag naandar na siya. O, makikita natin na patuloy nilang tinatrabaho ito, mga kahombre ko. So,
mukhang malaking problema ata na sasakyan na to, mga kahombre ko, kasi grabe to. Ang dami hong problema at parang antagal bago maayos, ano? Nakasulat pa dito, yun lang. Running pag tinulak. So pag hindi tinulak, hindi ho naandar, mga kahombre ko. Napakatindi nito. Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. At dito, dahil mukhang nakaramdam na talaga ng pagkawalwal at wasak si AC Boy Garage, at mukhang umeepekto na rin ang mahiwagang 3 dots. 3 dots! Aray mo! Alam niyan, mga kahombre ko, kasi most probably, nadadali na din ang kanyang Facebook page. Kasi, ano yan, pagka nare-report, so, nawawala po yung pagka-green ng page niya. Maaring nag-yellow na o nag-red na. So, maybe yung page niya ay at risk na. Kaya medyo nag-aalanganin na si AC Boy Garage. Humingi na ng pasensya. Ayan na, pasensya na po sa lahat, lalo kay tatay. Pasensya tay. Kasi nowadays, mga kahombre ko, hindi na ho madaling makapagpa-unpublish ng page. Ang nangyayari dyan, mga kahombre ko, nagiging not recommendable yung page. Kapag naging not recommendable yung page, ubos ang negosyo mo. So, ganyan na sitwasyon yan. Kaya yan, nag-sorry na. Yan ang totoo dyan. Alam ko yan kasi influencer ako, mga kahombre ko. Legit yan. Anyway, nag-live siya. Ating pakinggan ng mga katarantaduhan niya na naman sasabihin. Ayan na, pasensya na po sa lahat, lalo kay tatay. Pasensya tay. And kasi syempre di naman ganun kadali yung gusto din nila mangyari noon na ibalik. Pero syempre, ayun. Nawala yung dalawa. Alas na yung dalawa? Lan. Hindi, ano lang to, for transparency, pagiging totoo lang to. Wala naman na, di ba? Pagiging totoo lang. Ikaw naman sa'yo, Panyor. Kaya siya na, tao lang naman eh. Nabuksan ng damdamin. Yun lang naman eh. Di, tsaka normal lang sa tao. Nabuksan ng damdamin. Tsaka hindi naman tayo perfecto eh. Wala naman taong perfecto na hindi nagagalit. Minsan, dumari, hindi natin nasabi yung lumalabas sa bungangan, may kilos. Halos Kaya lahat bata naman pa eh. si boss. Bata pa si boss, kaya kami mga matured, Oo, bata pa ako eh. may bugso pa ng damdamin. So, ibig sabihin pala, ikaw na rin mismo ang naglaglag sa sarili mo. Kasi una, itinanggi mo. Nakita ko nga pala yung pinost. Yun nga yung sa adventure. Ang pinost pala edited, hindi sinama yung radiator na nagsisirculate ng maayos. Tantayin nyo yung Facebook ko ha, mga boss. I-upload ko yun, papakita ko sa inyo. Pangalawa, sinabi mo. Gusto ko lang din ipaliwanag sa inyo lahat about doon sa nangyari sa adventure, mga boss. So, ayun, si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko, umamin naman siya sa atin. Pangatlo, ang dami mo pang angas. Alam mo naman palang okay, dami pa sinasabi. Boss, hindi ako para magbenta ng putang ina. Alam kong binibenta ko sa sasakyan na may diferensya, hindi pa ako si Raulo. O tapos ngayon, nag-sorry ka na lang. Ayan na, pasensya na po sa lahat, lalo kay tatay. Pasensya tay. Ibig sabihin, mga kahombre ko, puro talaga siya kasinungalingan at siya rin ang naglaglag sa sarili niya. Kasi, kung totoo ang sinasabi niya, malamang magkakaroon niya ng paninindigan kasi totoo sinasabi niya di ba? Pipilitin niya talagang maitulak ang katotohanan, mga kahombre ko, di ba? Sa utak ng mga tao lalo na at may mga pruweba siya kasi nga, totoo sinasabi niya. Malamang, may hawak siya na kung ano-anong mga patunay, tama? Now, dahil siya yung humingi ng tawad sa buyer at sa matandang mekaniko, ibig sabihin, tama nga ang mga netizens, tama yung mga matatandang buyer, at lalong-lalo na tama yung mekaniko. So, ibig sabihin, AC Boy Garage failed miserably. Gago, wala na to! Comments, mga kahombre ko. Nag-sorry kasi ipapatulfo. Tao lang, takot matulfo. Ituloy ang pagpapatulfo dyan. Biglang bait nung ipapatulfo na. Anyway, mga kahombre ko, alam nyo, sa isang banda, ang tulfo justice ho, para sa akin, no, ay hindi rin naman na mabigat at hindi rin naman makatotohanan sa huli. Kasi, ang tanging hustisya, mga kahombre ko, na makukuha nyo at matatanggap nyo ay nandun ho sa prosecutor's office. At wala akong video-video doon. So, kung gusto nyo talagang magkaso and all that, dapat kayo mismo ang gagalaw niyan, kayo mismo maghahain ng reklamo sa prosecutor's office sa syudad nyo kung saan kayo nakatira. Ang tool for justice, mga kahombre ko, marahil okay lang, medyo nakakatulong, pero tandaan nyo, mga kahombre ko, ang kasuhan ho
ay taon ang inaabot. Ang Tulfo Justice, mga kahombre ko, ilang taon ba bago ka matulungan? Yun ang tanong, di ba? So, if I were them, kung magre-reklamo talaga kayo, doon na lang kayo magreklamo sa prosecutor's office. Kasi sure ball, hawak nyo yun, kayo mismo ang gagalaw. Ngunit kung ayaw nyo namang gawin yan, di patuloy na lang kayo sa siraan sa social media. Ganun lang naman talaga ang buhay sa internet, okay? More bash, more cash. At anyway, wala naman hong direktang sinasabi ang pamilya no, ng matandang mekaniko na sila ay magpapatulfo. So, hindi natin alam mga kahombre ko. Pero, alam nyo, meron ako napansin dito mga kahombre ko. Baka lang kayo rin, no? Hindi kaya ito ay isang malaking scripted lang? Malay nyo, di ba? Pwede, di ba? Kasi mga kahombre ko, noong nangyari ito, nag-message sa akin itong anak ng matandang mekaniko. Dito, makikita ho natin na parang nagsasabi siya na hihingi siya ng tulong sa akin, no? Kasi mga kahombre ko, hindi naman ako makakatulong ng 100%, obviously, kasi uulitin ko sa inyo, pwede kong ituro sa inyo, turuan kayo kung papaano magiging mekanismo, pero pagdating ho sa hassle, pagdating sa gastusan, napakahirap mga kahombre ko. Dapat yon kung desidido ka, ikaw talaga gagawa. Tama? Pero kaya kong magbigay ng idea. Yon, sure yon mga kahombre ko. So, anyway, kung ako, syempre, sinagot ko naman siya, hindi na ho siya nag-message pabalik. And okay lang yon. It doesn't matter mga kahombre ko. And ayoko rin kasing umabot mga kahombre ko na i-interviewin ko itong tao na ito just for the views. Ako kasi medyo natuto na ako mga kahombre ko. Ang gusto ko, kung i-interviewin ko ang tao na to, i-make sure ko na nagkaso na siya. Kasi, bakit ba siya magpapa-interview sa akin? O bakit ba niya gustong gamitin ang platform ko? Malamang para makabawi kasi ang baba ang liit ng platform niya siguro, naiisip niya nung panahon na to, no? So, kailangan niya ng somebody na pwedeng tumulong sa kanya, tama? Pero, ako mga kahombre ko, nagbago ng tingin ko. Ngayon, kung meron mang magpapa-interview sa akin nang may problema, I'll make sure na nakapagkaso na ito. Para at least, totoong gumagalaw na yung hustisya, yung due process, and then saka natin ilathala sa publiko. Kasi wala namang problema na ilathala mo sa publiko yun dahil nasa prosecutor's office pa lang naman yung magiging kaso. Tama? Ngayon, mga kahombre ko, bakit sa tingin ko no, ay pwedeng scripted ito? Kasi kung tunay nga na itong anak no, nitong matandang mekaniko ay gusto talaga magpatulong, malamang sumagot na ito. Tama? Pero sa nakita ko, biglang lumipat biglang nag-shift. Instead, naging influencer na din siya. Nakita naman natin mga kahombre ko, di ba? Ang baba lang ng followers niya, ngayon mataas na ang followers niya. So, nakita rin niya siguro itong turning point sa career niya na pwede niyang sagot-sagutin, tira-tirahin din, di ba? Kasi sila yung nasa upper level di ba? Sila yung minamahal ng publiko ngayon, yung matandang yon mga kahombre ko, kasi nabastos nga ni AC Boy Garage, mga kahombre ko. So, nakita nila na ito yung isa sa malaking chance, big chance nila. Kasi, finally, di ba, nagka-followers. So, automatically, magkakaroon din sila ng maraming customer sa kanilang talyer. So, instead na magkaso o gumawa ng aksyon, ginamit na lang nila to para maging sikat. And, yun ang ginawa nung anak nitong mekaniko, mga kahombre ko. Nakita naman natin, di ba? Tumaas ang followers talaga, nagkaroon ng maraming likers, nagkaroon ng maraming viewers, di ba? Now, mga kahombre ko, pwede ba na nag-usap na si AC Boy Garage? Tsaka itong anak na mekaniko, tsaka yung mekaniko, pwede. Kasi mga kahombre ko, ilagay mo ang sarili mo doon sa matanda mekaniko. Sabi niya, nabastos siya, di ba? And all, di ba, ang daming nagsasabi na ganun. Even yung anak niya, sa earliest stage, mga kahombre ko, sinasabi na nabastos mo. May lumabas pa nga na isa na parang anak niyang babae na sinabi, kakasuhan kita, papatulfo kita, or something like that. Hindi tayo sure kung tunay ngang anak niya yon. Ngunit may lumabas na ganon, di ba? Pero mga kahombre ko, hindi nyo ba naiisip na bakit biglang tumahimik na lang sila sa ganung part and then nagtirahan na lang sila sa social media? Di ba? Pwedeng nagkausap na sila ni AC Boy Garage at tinuloy na lang nila for the content. So, ang hirap na maniwala sa social media, mga kahombre ko, nowadays. Hanggat wala kang papel, no, na pinanghahawakan na ikaw ay nagkaso o hindi ka nagkaso, lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon, mga kahombre ko, na initially, it all started na private people to mga to. Diba? And then now, all of a sudden, naging public figures na rin sila. Tulad ni AC Boy Garage. So, nagamit nila itong circus na to
para magkaroon ng followers. So, you tell me, mga kahombre ko, di ba? I mean, di ba? Medyo may something din dito na hindi clear. Pero, ewan ko. Kayo, mga kahombre ko, ano sa tingin nyo, di ba? Ito naman logic lang, nag-iisip-isip lang ako. Kayo, ano sa tingin nyo? Ito ba ay scripted o hindi scripted? O marahil, totoo talaga to, mga kahombre ko, di ba? Hindi natin masabi. Binitaw ko lang sa inyo, nilatag ko lang sa inyo yung ibang possibilities. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!